Ang ina ay naantig. Maya-maya ay muling binuksan ang pinto, at ang pusa ay kumpiyansa na pumasok sa silid na umaasal na parang taga doon siya. Samantala, ang maliit na aso ay takot na takot dahil alam niyang hindi siya patatawarin ng pusa. Nagpatuloy ang pusa sa pagtalikod sa dalaga habang pilit na inaalis ang aso. Sa kawalan ng dalaga, sinundan niya ang aso na nanginginig sa takot. Mabuti na lang at nakialam ang ina bago pa man mangyari ang anumang trahedya. Ang pusa ay tila hindi napigilan at ginawang komportable ang sarili sa silid na kumikilos tulad ng isang amo sa lugar. Ang maliit na aso ay takot na takot sa pusa ay kumapit sa may-ari nito at sa kasamaang palad ay nag-trigger ang galit ng pusa sa sandaling muli. Ang kanyang ina ay nagpasya na paalisan ang pusa muli. Gayunpaman, nang makarating sila sa elevator, nag-alinlangan siya at hindi makayanan na ibalik ang pusa sa isang buhay na walang tirahan. Kinabukasan sa tulong ng isang programa sa TV, ang batang babae ay sinubukan nilang hanapin ang may-ari ng pusa, ngunit walang bakas ng mga ito. Bilang pag-iingat upang maprotektahan ang kanilang sariling aso, ang ina ay pansamantalang gumawa ng isang maliit na kama para sa pusa sa balkonahe. Pagkatapos ng isang buwan, natagpuan na rin ang may-ari ng pusa at tila sinabi ng pusa, bakit ang tagal mo akong mahanap. Tuwang-tuwa ang may-ari na muling makasama ang pusa at pumayag si inay na ibalik siya, ngunit nangakong bibisitahin siya ng madalas. Sinabi rin ng may-ari na madalas niyang dadalhin ang pusa dahil ang lugar na ito ay ang kanyang pangalawang tahanan. Narinig ito ng maliit na aso ay nanginginig sa takot sa pagkaunawa na ang pagkakaroon ng isang alagang hayop ay nangangahulugang hindi lamang pagsasama, kundi isang paraan ng pamumuhay nawa ang bawat string ng buhay ay pretuhin ng may kabaitan.